Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Deb at malugod kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito, tatalakayin natin ang kwento ng mga pasyenteng nakapag-overcome na ng kanilang sakit. Sa kwentong ito, malalaman natin ang kanilang mga karanasan, mga aral na tutunan at inspirasyon na maaaring makatulong sa ating buhay. Sa ngayon, balikan natin ang kwento ni Ma'am Queen Garcia. Panoorin natin ito. Ako po si Queen Grace Garcia, 53 years of age, and I have a thyroid cancer. Then, I was diagnosed in Kuwait, wherein I was used to work before as a pediatric nurse. Meron na kasi talaga akong difficulty of breathing. At the same time po, few months na po talaga ng mga August 2019, nagba-blood streak na po ako upon waking up. So sabi ko, hindi na to maganda. Hiniling ko kay God na magkaroon po ako ng isang, sabihin natin, non-invasive procedure wherein po it is a natural procedure. Yung hindi ka ba kailangan mag-synthetic drugs, ganun. Kasi sabi ko kay God, Lord, give me a chance na through Facebook, makita ko po yung isang procedure na kung saan po wala pong synthetic na dadaan o dadaloy sa aking katawan. In terms of support sa pamilya, napaka-significant po bilang pasyente. Hindi lang because I am a health provider, pero nakita ko po yung suporta ng pamilya ay napaka-importante para po sa recuperation po ng isang tao. So, I chose this one sa Pilipinas kasi po, yung pagmamahal po, yung presensya ng iyong mga loved ones po, yun ang nakaka-boost po ng immune system mong maging masigla uli, fight hanggang sa huling hininga. Basta huwag kang susuko. Basta manalig ka lang sa mga salita ng Diyos at tanggapin mo yung mga pinapadala ni God na instrumento tulad ng ozone na talagang nakatulong po talaga sa akin. Ayan, matapos ang 2 taon, kasama na po natin muli si Ma'am Queen Garcia. Yes, ma'am. Welcome sa ating program. Kamusta naman po kayo? Yes. First of all, magandang umaga sa iyo at lalo na sa mga nanonood po nito. Alam nyo, well, super grateful po ako. Imagine, this is my second time na i-expose ko ang sarili ko sa pagiging cancer survivor and overcomer po. Talagang grateful po ako kay God kasi because of this kind of non-invasive treatment po, I'm still surviving and eto po, alive and kicking. Yes! Diba? Congratulations! Kitang-kita naman po sa inyo na glowing. Yeah, blooming. Blooming, inspired. Yes, exactly. And balikan po natin, ma'am, yung kwento nyo, no? Since we want to share to everyone that this is your journey of overcoming cancer. Nung simula po nung nalaman nyo na meron kayong diagnosis, ano po yung naramdaman ninyo? Parang gumuho yung mundo mo. Imagine, I was diagnosed in other country pa sa Kuwait because I'm a pediatric nurse. For almost 15 years I've been there. And then, it's so hard kasi ako lang mag-isa eh. Paano mo tatanggapin yun? So, 1 hour, I was crying inside of the taxi, asking God, bakit po ako pa? Pero after an hour, I realized, because my parents died also, both cancer sila. So, that's it. I mean, I have to accept the fate. Kasi, hindi naman the end of the world if you will have cancer, especially, akala nila kasi nowadays, hindi na yan big deal. So, at first talaga, it's very crucial na tanggapin. Pero, at the end of the day, somebody will touch you. And I know God is there with me during accepting the fact that I have already diagnosed with cancer sa thyroid. Lalo na po nasa Kuwait kayo noon, kayo lang po mag-isa. So, paano nyo naman po hinarap yung mga emotional challenges? Diba, sabi nyo po, like, nag-trust talaga kayo kay Lord. Sa pagsasabi po sa family, paano po nila natanggap yun? During the time that I told to my family na I had already the thyroid cancer, yung diagnosis na after my biopsy, hindi ko sila nakitaan na talagang depressed. The fact that they trusted God and then sabi, kaya mo yan. Wala naman tayong pagsusubok na hindi kinaya. So, sabi ko, okay, push ako, uwi ako. It doesn't matter kung gagastos tayo sa Pilipinas. Ang mahalaga is makakauwi ako. Kasi,
iba yung pakiramdam pag nandiyan yung family. Yun nga, ma'am, gano'n nga po ba yung kahalaga yung dapat supportive ang family? Gano'n po yun? Super supportive to the point that they are my hopes, kumbaga. And they are my strength. Yung kalakasan. Ayoko basta silang lakas ko. Nagpapa-ozone ako madalas is because I want to live longer. Right. That's it. You want to live for them. You want Yes, to still be with them. And I have to continue my life's purpose. Dapat never give up kahit na may circumstance po tayong pinagdadaanan sa buhay. Napaka-importante po. And kitang-kita ko naman po yung faith nyo. Not just, nag-decide talaga kayo na, Lord, sige, gagawin ko to, magpapagaling ako. Which is, Yes. I'm so grateful na nakikita ko po yung pagbabago din sa inyong lifestyle. Pagdating naman po sa pagbabago ng lifestyle, speaking of, di ba po nakauwi na kayo ng Philippines, ano po yung mga lifestyle changes na kinailangan yung baguhin para magpatuloy sa pagpapagaling? Okay, in terms of the food, of course, my doctor told me also what are the food na kailangan kong kainin at yung mga food na hindi ko dapat madalas kainin. So, hindi naman sinabing, huwag mo kainin lahat, yung bawal. Kasi, baka daw ako mamatay sa pagiging malnourished, di ba? Kasi actually, wala namang namamatay sa cancer. But the complications ng cancer itself, doon namamatay ang tao. And then, nangyari naman kasi, nagkataon naman kasi talagang, ako, health conscious. And then, ngayon, I realized na every time I eat, I make it a point, it is really healthy. And then, have to wash it properly. And then, parang sabihin natin once in a blue moon, yung pagkain sa labas, yung fast food. Kasi sabi nga nila, pag fast food, fast lahat. Mabilis sa buhay, kumbaga. Kasi people didn't realize the importance of preparing your own food. Right. So, I make it a point that I will prepare my food, no mga, alam mo yung mga additives. So, eskapo na ako doon. I'm very, very meticulous in reading all the ingredients inside of the food that I will buy from groceries. So, ganun. Meticulosa na ako ngayon. Siyempre, madami pong mga lifestyle changes, pati sa pagkain. Paano po ba nakatulong yung pagpapa-ozone sa inyo? The ozone helped me a lot in terms of my immune system. Especially my immune system. Why? It's because when Dr. Rio, your mom, explained to me thoroughly about the indications of ozone, and because I'm a nurse by profession, naintindihan ko siya. And actually, hindi lang ako dito. Even my kids, my husband, every time they will get sick, I make it a point to bring them dito sa ozone clinic sa Angono. And then, true enough, nakaka-recover talaga sila. Kasi it's non-invasive All you have to do also is to trust God, because this is the only procedure na binigay dinigad sa akin, i-embrace ko. And I have to trust Him that this is the tool of God. Hindi naman si God bababa para sabihin, eto na. Kumbaga, ginagamit niya ang ozone therapy and even the owner to help people to alleviate the sufferings from cancer. Kapag ginamit ni Lord, syempre kayo kitang-kita naman namin na ginagamit na din kayo ni Lord dahil sa pagte-testify niyo. Ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan niyo dito po sa overcoming journey ninyo? I have to be generous enough in sharing what I experienced to the people who are suffering also with cancer. Hindi ako pwedeng magdamot kung ano yung kagalingan binigay sa akin ng Diyos. Imamarites ko yan. It means, iba kasi yung kapag nakakwento ka ng may kabuluhan, kwento na kung saan ang tao ay makakatulong ka para ma-extend pa yung buhay nila. So, every time I talk to somebody, I make it a point to share also the treatment that I receive through ozone. And then, sabi ko, wala namang masama kung itatry ninyo kasi I accepted already that kind of non-invasive treatment, which it helped me a lot. Kaya talagang maging generous ka lang talaga sa anumang kaalaman na binigay sa'yo ng Diyos. Maging generous ka rin sa anumang treatment na tinatanggap mo, na pinaalam ni God sa'yo. All you have to do is to be selfless.
Yan, tama. Kasi nga po, the more you give, the more blessings you'll receive. Yes, abundantly talaga. Abundant Grabe. blessings. Unstoppable blessings. Yes! talaga yun. Amen! Just like Ozone Clinic, grabe. Ang dami nyo na pong clinic na I was so amazed po talaga. Kasi kailangan pa rin po nating ma-share and mas lalong madami pa pong ma-inspire. Yes, Thank you so much po for exactly. sharing your wonderful Yes. story. Ano naman po ang message niyo sa ating mga viewers ngayon? Okay, Ozone sa Med. mga viewers, especially po yung mga May sakit. may sakit, particularly yung may cancer. Alam niyo po, walang halaga ang buhay kung hindi mo pangangalagaan ang iyong kalusugan. Sabi nga po, health is wealth. Ngayon, kung kayo po ay nakakaranas ng sakit ngayon, or sabihin natin small sakit, or sabihin natin big sakit, yung sinasabing cancer, huwag po kayong matakot. Sabi nga ni God sa akin noon, nung naranasan ko yun, huwag kang matakot. Manalig ka lang sa akin. So, yun ang pinangahawakan ko po. Don't be afraid, have faith. So, huwag kayo, hindi po end of the world if you will experience this kind of illness, the cancer. Whatever cancers that you have right now, believe in God. God will send a tool or an instrument to help you to alleviate whatever kind of sufferings that you have right now. Just believe in God. Kasi, instrumento lang tayo na Diyos. We have a life's purpose here. If our mission is already done, and this is the time we have haharap na tayo kay God. Pero hanggang meron pa tayong hininga, gamitin po natin ang buhay natin na may kabuluhan. So, salamat po and thank you also my family. My second family is Ozone family, especially Dr. Rio and her kids who helped me a lot na matutong mag-share, maging selfless. Kasi hindi po ako nandito sa harapan ngayon kung hindi rin po dahil sa Ozone na it helped me a lot. Thank you and God bless po. Yes, amen! And thank you so much for inspiring so many people and for sharing boldly your testimony. And kita kits naman din tayo sa yung third year. Yes, we Naku, will see each other thank again. you po for inspiring and I hope madami pa po kayong ma-inspire sa pag-share nyo ng testimony nyo. And of course, sa ating mga viewers, if you're interested in learning about ozone therapy, please don't hesitate to reach out to our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic. Thank you so much and God bless you.